welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Hector. Isa po akong tagong bisexual Kuya E na dating straight. Dati po akong taga QC Kuya E nung nakikitira pa ako sa mga tita ko. At mula po sa probinsya namin sa Negros ay nakipagsapalaran ako ng buhay sa Maynila. Nagtrabaho ako sa palengke, naglabas ng tricycle, construction, kahit ano, basta po mapagkakakitaan. Hanggang sa matagpuan ko na lamang po ang aking sarili na naging runner ng bawal na gamot. Hanggang sa madiskubre ko ang isa pang mundo, ang mundo ng pagbibigay aliw. Sa pagiging callboy, nabago ang buhay ko. Nabibili ko ang gusto ko. Hindi na ako pabigat sa tingin ng tita ko. Na halos hindi rin ako tinuring na kamag-anak dahil sa pagmamalupit sa akin. Kaya nung kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa, umalis na ako sa poder nila. At minsan talaga Kuya E, kapag kamag-anak mo na, sila pa yung mantatapak sa'yo. Umupa ako ng isang maliit na apartment Kuya E at doon nagsimula ng panibagong pakikipagsapalaran sa buhay. Naging pwestuhan ng apartment ko ng mga kung sino naghahanap ng pwesto para gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At kung may customer ako na nagtitipid, doon din ang aming pwesto. Dahil malaking bulas at may itsura naman ako ay madaling makahanap ng customer. Maliit o malaking bigay, pera pa rin, pampalipas ng kalam ng sikmura at pambayad sa upa. Hirap din akong makapaghanap ng magandang trabaho dahil second year high school lang naabot ko. Sa kalye, sa mall, bawat makahulugang tingin, kahit papaano ay may halagang ibig sabihin. Wala akong paki kung tawagin akong pokpok. Nung panahon na yun, ang importante wala akong nagrabyadong tao. May pera ako pampadala sa pamilya ko. Hanggang isang araw, may makikilala akong isang tao sa kanto kung saan malapit ang apartment na tinutuluyan ko. Isang posibleng customer ang nakatitigan ko. Pero hindi tulad ng iba na wala nang paligoy-ligoy pa, tila mahiyain ang itago natin sa pangalang Ian. Anong hanap mo? Tanong ko kay Ian. Wala naman, sagot niya. Okay lang yan, first time mo ba? Sabi ko, halatang may kaya si Ian sa forma. At sa laki ng boses at kilos niya, alam ko na bago pa lang ito nag-e-explore sa sarili niya. Tara na, sabi ko sa kanya. Saan? Sagot naman niya. Sa bahay ko, kung ayaw mo, sa ibang lugar, doon sa malamig. Okay lang kahit saan, sabi ni Ian. Hanggang sa lumakad na nga ako, kasunod siya. Sumama agad siya sa akin. Hindi nagtanong ng presyo, walang kung ano-ano pa. Hanggang sa pagdating sa bahay, nakatahimik lamang si Ian. Kinakabahan ka ba? Sabi ko. Tumango lang si Ian. Sa isip ko, first time nga. So kailangan ng kalinga ako nito. Sanay na ako sa mga ganong pagkakataon. Nilapitan ko siya at wari minasahe ang kanyang balikat. Na pinagapang ko ang kamay ko. Ilang sandali pa ay naghubad na ako. Mabagal kumilos si Ian pero naintindihan ko yun. Kaya hinayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin at nahiga ako. Wala akong ibang ginawa kundi humiga at siya ang trumabaho. Patid kong nahirapan siya sa Paps Kuya E. Hanggang matapos ako. Hindi tulad ng iba na kapag natapos na ialis na, si Ian ay humiga pa sa dibdib ko. Tinanong ako ni Ian kung gaano ko nakatagal ginagawa ito. May mga tanong na sanay ko nang sagutin. Pero hindi tulad ng pagsisinungaling ko sa iba, naging tapat naman ako kay Ian. Ewan nga ba kung ano ang mayroon sa gabing iyon, pero iyon ang unang beses na nag-open ako tungkol sa totoong estado ng buhay ko. Sa mga nagiging customer ko, 400 o 500 lang hanggang 1,000 ay sapat na sa akin. Hindi ako nanggigipit ng customer. Pero that night, 5,000 ang binigay sa akin ni Ian. Sabi ko, mayaman ka yata. Ang laki naman nito, sabi ni Ian para makaulit daw. Natawa naman ako.
Sabi ko nga sa isip ko 500 o 1,000 kahit pabalik-balikan ako ay okay lamang. Tapos 5,000 pa to. Baka hindi na ako maghanap ng iba pa. Sinabi ko sa kanya. Sabi naman niya ay pwede rin. So paano? Kailan ka ulit babalik? Nasa kanto ka lang naman lagi, di ba? Kung hindi ba kita makita, nandito ka lang? Sabi sa akin ni Ian. Oo, parang ganun na nga. Sagot ko kay Ian. Kuya hindi ako nagpapahalik sa labi. Pero that night, bago siya umalis ay sinunggaban niya ako ng halik at lumaban ako. Tila ba dinama ko pa yun? Mabango ang hininga ni Ian. Pagkatapos nun ay hinatid ko siya sa labasan pero bakit ganun? Sabi ko sa sarili ko, hinahanap ko ang halik na yun. Bago ako matulog, naisip ko pa rin ang muka at labi ni Ian. Tipong hanggang panaginip, nakita ko siya. Lumipas ang ilang araw, hinintay ko sa labasan si Ian pero walang anino niya na nagpapakita. May ilang lumapit sa akin at nagtanong kung pwede raw ba ako. Pero tila wala akong ganang tumanggap ng ibang customer. Lumipas pa ang ilang araw, hindi na ako tumanggap pa ng ibang customer kahit tumatambay ako dun sa kanto. Bumalik po ako sa pagiging construction worker. Kahit pagod at maliit ang kita ay okay na sa akin. Hanggang sa isang gabi Kuya may kumatok sa pinto. Si Ian na may dalang pagkain mula sa isang fast food chain. Bakit ang dami naman yata ng dala mo? Naisip ko kasi na baka hindi ka pa naghapunan. Bakit ngayon ka lang? Sabi ko. Kanta yun na, sagot ni Ian. Bakit? Hinintay mo ba ako? Oo naman. At doon ko siya sinugod ng halik. Nagpanlaban kami. At doon binigay niya sa akin ang lahat, Kuya Akala ko hindi ka na babalik eh. Gusto mo ba ako? Tanong niya. Hindi ba obvious? Yung mga ginawa ko sa'yo, hindi ko ginagawa sa mga nagiging customer ko. Bakit? Ano bang meron ako? Tanong niya. Hindi ko alam. Basta nung hinalikan mo ako doon nagsimula. Hinihintay nga kita araw-araw. Alam ko. Sagot ni Ian. Paano mo naman nalaman? Siguro nakikita mo ako, no? Bakit ayaw mo na dun sa ibang lumapit sa'yo? Tanong niya, ha? So nakikita mo nga ako? Yung iba dun, kaibigan ko. Pero kahit anong offer daw nila sa'yo, ayaw mo. Loko ka, pinasubukan mo pa pala ako. Pero ewan ko ba bakit bigla-bigla din ang pagbabago ko. Sabi ko sa kanya habang nakayakap ako. Mega yata ang halik mo. Sabi ko. Nung gabing yun, nalaman ko kung ano si Ian. Isa siyang abogado ng isang opisina sa hindi kalayuan. Nagulat ako. Sabi ko, kaya pala ang sosyal niyang tingnan. Pero sa kabila noon ay mapagpakumbaba siyang tao. Tinanong ako ni Ian kung gusto ko raw ba na magsama kami. Pero sabi ko ay hindi ba nakakailang na abogado ka. Tapos ako hamak na ganito lamang. Ano ka ba? Una pa lang kitang nakita. Alam ko namang mabuti kang tao. Regardless ng kung ano pang naidulot sa pagkatao mo ng kagustuhang mong mabuhay. Alam ko, biktima ka lang ng mahirap na buhay, pero may pagkakataon ka namang baguhin yun. Kung gusto mo at ito na ang pagkakataon na yun, sabi niya sa akin. Sa madaling salitang yun, Kuya naiyak ako dahil sa narinig kong pagtanggap niya sa akin ng buong buo. Hanggang sa nagkasundo nga kaming magsama. Sa kondisyong magtatrabaho din ako at hindi ako asa sa kanya, sabi ko. Sobrang swerte ko kay Ian, Kuya Pinatira niya ako sa kondo niya at ipinasok ako bilang service staff sa company na pinapasukan niya. Hanggang sa pinakuha niya ako ng exam para maka-advance ako sa college kung saan nag-vocational course ako. Sa paglipas ng mga taon, Kuya naging maganda ang pagsasama namin ni Ian. Sa totoo ay naging smooth ang samahan namin dahil sa sobrang bait at maintindihin ni Ian. Hindi ko naisip noon na magmamahal ako ng kapwa ko lalaki pero darating pala ang pagkakataon na may ibibigay sa iyong nasa itaas. Isang taong tatanggap sa iyo ng buo, hindi ka husgahan sa nakaraan mo. Isang taong mamahalin ako ng lubos. 12 years na kami ngayon, Kuya and growing strong ang aming relationship. At open kami sa taong malalapit sa amin. May 2 ampon kami, Kuya na nag-aaral na ngayon sa grade school. Bilang abogado siya,
minabuti naming pangalagaan pa rin ang kanyang pangalan at puri sa mapanlibak na mata ng lipunan. Nung umuwi ako ng Negros, Kuya E, ay pinakilala ko siya sa aking pamilya na tinanggap naman po nila. Salamat po Kuya E sa pagbasa nyo ng aking kwento at naway magsilbi itong inspirasyon sa buhay ng inyong mga taga-pakinig. Okay, Hector, maraming salamat sa iyo at muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po.